Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa magbiyanan. At ito ang kwento ayon sa kanyang paglalahad. 21 ang edad ko nang ikinasal ako noong nakarang taon kay Nonoy na isang driver ng delivery truck. Ilang linggo din siyang nasa biyahe. Kaya para may magbabantay sa akin ay nakitira ako ngayon sa bahay ng aking biyanan na isa ng byudo. Mayroon silang maliit na tindahan ng pinagkukunan ng kita araw-araw. Masaya naman ang buhay naming mag-asawa, lalo na nang ako'y manganak ng isang lalaki. Sa panahong iyon ay napansin kong nagsimula nang magbago ang pangangatawan ko. Ang dibdib ko at ang nasa dulo nun na puno ng gatas para sa bibi ko ay singlaki na ng kayarog pa may kinto. Ang aking likuran naman at balakang ay lumapad na rin. Kasabay ng pagbago ng katawan ko ay ang maigting na pangangailangan ko sa pakikipagbakbakan na kadalasan ay hindi matugunan ng asawa ko dahil palagi siyang nasa biyahe. Napansin ko rin ang pagbabago ng pagtrato sa akin ng biyanan ko. Dati ay hindi siya palakibo. Puwera na lang kung may iutos o may itatanong. Ngayon naman ay madalas akong kinakausap o nakikipagkwentuhan habang tinitingnan ng malagkit at palihim. Palagi siyang may dahilan kung bakit andun siya sa paligid ko. Kapag nagpapasuso ako ng bata at kapag andun siya ay pasimple siyang tumitingin sa mga kabundukan. Kapag pinapainom ko ng gatas ang bata mula sa aking dibdib. Kapag kumakain kami at may ipaabot siyang kanin at ulam ay nakatingin talaga siya, kung hindi sa aking mga kabundukan ay sa kilikili ko. Kapag nakasuot ng sando, hindi ko rin kasi maiwasan dahil sanay akong magsuot na bakat ang katawan ko dahil mas komportable ako sa ganoong mga damit. Kadalasan ay kusa na siyang kukunin sa akin ang anak ko para kargahin, pero palagi namang nadudungol niya ng siko niya ang mga kabundukan ko. Isang araw habang naliligo ako ay biglang pumasok si biyanan sa banyo. Kaya nakita niya ang walang kasaplot kong katawan. Mabuti nga lang at puno ng sabon ang katawan ko. Kaya natakpan na rin ang maselang bahagi ng katawan ko. Napasigaw ako sa pagkabigla. Kaya lumabas rin siya at nagsorry dahil hindi rin niya alam na may tao pala sa banyo. Dahil sa insidente ngayon ay naging depressed ako at nervyusin. Hindi rin ako makatulog sa gabi dahil naghahanap ang katawan ko ng kalampungan. Kaya nagpakonsulta ako sa clinic para bigyan ako ng mga vitamins. Pero may isa akong kaibigan na nagtatrabaho sa isang private clinic at binigyan ako ng sleeping pills para makatulog ako sa magdamag ng maayos. Dumaan ang mga araw at naging bisita. Mabisa naman ang gamot na ibinibigay sa akin dahil nakakatulog na ako ng maayos. Pero isang araw ay hindi naging maganda ang gising ko dahil kahit nakatulog ako na mahimbing ay nakaramdam ako ng pananakit ng katawan. Ang mga dulo ng kabundukan ko ay tila namamaga na tila mayroong gumawa ng kakaiba ng madiin at matagal. Tila lumaki rin at namimintig ang mga ito. Ang aking naman harapan ay tila namamaga at lalong nagumbok. Nang hinawakan ko ang nasa loob nun ay tila lalong nakikiliti ako.
dahil namimintig din. Sa una ay hindi ko muna pinansin ito at bumalik na ako sa mga gawaing bahay. Pero sa mga susunod na araw ay ganun pa rin ang pakiramdam ko na parang may gumagamit sa katawan ko. May suspetya ako kung sakali kung inabuso ang katawan ko, pero kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Kaya isang gabi ay hindi ko ininom ang gamot na pampatulog at kunwari lamang akong natutulog. Pagdating ng hating gabi, habang natutulog ako sa banig, ay may naramdaman akong tumabi sa akin. Dahil maliit lang ang kwarto sa bahay, ay ginagawa na rin naming tulugan at hapagkainan ang maliit na espasyo doon. Si Biana naman ay natutulog sa sahig ng maliit na tindahan. Binuksan ko ng konti ang mga mata ko at doon ko nakita ang biyanan ko na hinahaplos niya ang bilbilin kong tiyan. Maya-maya pa at bumabang na ang kamay niya paakyat sa mga kabundukan ko. Kasi mula ay dahan-dahan niya itong sinasakop ng kanyang kamay at halos may kasama na itong panggigigil sa pagbiga. Dahil sa ginawa niya ay nakaramdam ako ng kakaiba. Parang wala akong lakas para pigilan siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang daliri para paglaruan ang nasa dulo ng aking mga kabundukan. Paikot niyang ginagawa ito sa mga yun hanggang sa nanggigil na naman siya. Sobrang kiliti ang naramdaman ko, kaya napilitan akong magising dahil baka may mangyaring pagsisisihan ko. Kunwaring naalimpungatan ako sa ginawa ng biyanan ko. Nakita ko na ang kamay niya ay nakasuot pa rin sa loob ng duster ko. Kunwaring natutulog siya na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. "Tatang, ano ang ginagawa niyo? Bakit kayo nandito?" Bulong ko. "Pasensya ka na, Iya. Nangulila lang kasi ako sa asawa ko sa manang mo. Kailangan ko lang makakatabi para maibsan ang pangungulila ko," sagot ni Bianan. Sa awa ko ay pinayagan ko na rin, kaya pinatabi ko na lang siya sa akin. Isang oras ang dumaan ay naramdaman ko na ang malalim niyang paghinga sa bato ko. Akala ko ay tuluyan na siyang nakatulog nang maramdaman ko na naman ang paghimas niya sa aking tiyan pababa. Pinipilit niyang abutin ang loob ng aking harapan. Kahit madilim ang paligid, ay ramdam ko ang pagdikit ng husto ng kanyang balakang ko na may kasama bang paggalaw at parang umaayuda. Kaya ramdam ko ang ice cream na yon at ang pagtibok nito. "Tatang, bakit mo hinahaplos yan? Pasensya na, Iha. Ganito kasi kami matulog ng asawa ko. Pwede ko ba ituloy ang ginagawa ko?" Tanong niya sa akin habang lalong bumibigat ang paghinga niya sa bato ko. "Tang," hindi na ako nakasagot dahil lalo niyang pinagdiinan ang ginagawa niya. Dahil nahihirapan siyang maabot ang gusto niyang abutin, ay inangat ko ng konti ang hita ko. Kaya naisagad ng biyan ko ang kamay niya sa loob ng harap ko. At nakapa niya ang dapat niyang kapain. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Nagsasabi ang isip ko na pigilan ko ang ginagawa ng biyanan ko. Pero ang katawan ko naman ay nagsasabi na hayaan ko lang ang sarap na nararamdaman ko. "Ha? Ititigil ko na ba ito?" Sabay labas at pasok ang bagay na yon sa aking harapan. Halos bumaluktot na ang katawan ko sa tindi ng nararamdaman ko. Ang balakang ko ay kusa nang gumagalaw ng pataas at sinasalubong ang balakang
biyanan ko. Mahusay ang biyanan ko sa kanyang ginagawa. Tumitirik ang mata ko sa sarap. Maya-maya lang ay huminto si biyanan. Ang bango ng batok mo ha. Binubuhay mo ang kakaibang bugli sa aking katawan. Tang, bakit? Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi ko mapigilan iha. Kahit na nagbagong pakanak ka. Kahit nag-iba ang pangatawan mo, mas lalo kang gumanda sa aking paningin. Lalo na ngayong madalas wala si Nonoy. Alam kong hinahanap mo ang tawag ng laman. Kaya iniisip ko, isa itong obligasyon bilang padre di pamilya sa bahay na ito. Matugunan ang pagkukulang na yon. Kaya huwag kang mag-alala, walang makakaalam nito. Sabay halik sa may kilikili ko. Huwag dyan. Nakikiliti ako. Naghalong kiliti ang sarap na nararamdaman ko dahil habang ginagawa niya sa kilikili ko ay tuloy lang siya sa paggalaw naman ng kanyang kamay sa harapan ko. Hindi niya pinansin ang pakiusap ko at ituloy lang niya ang ginagawa niya. Nagulat uli ako nang maisipan niyang hilahin ako at pinahiga sa kanyang ibabaw. Nakatihaya ako at tila nasa iyo ang pakiramdam ko dahil kahit wala akong kayakap ay tuloy pa rin ang sarap na nararamdaman ko sa kanyang ginagawa. Mas madali